Agyod ay masdam tako amin. Mayat dyan masyam tayo namin, narito na ang PIA News Cordillera. Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development Cordillera ang kanilang disaster response. Nasa 10,500 na family food packs mula sa Luzon Disaster Resource Center ang dinala sa DSWD Car Regional Warehouse kamakailan. Mahigit 5,000 naman na food packs ang ipinadala bilang augmentation assistance para sa pamahalaang lokal ng Kabayan, Benguet. Isinagawa rin ang quality check sa mga family food packs para masiguro na nasa magandang kondisyon ang mga relief supply at nakahandang maipamahagi sa mga disaster-affected families. Isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Benguet. Kahalagahan ng deklarasyon, binigyang diin para matugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan sa mga nagdaang bagyo at habagat. May report si Jezreel Kate Labizar ng PTV Cordillera. This Honorable 12 Sangguniang Panlalawigan hereby declares the province of Benguet under a state of calamity. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Benguet dahil sa lawak ng pinsala na dulot ng habagat at mga bagyo sa mga komunidad, infrastruktura at agrikultura. Sa partial assessment at datos ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 1.068 billion pesos ang danyo sa probinsya. Mahigit 318 million pesos ang pinsala sa agrikultura, habang mahigit 749 million pesos naman sa infrastruktura kabilang ang mga kalsada, tulay at iba pang mga gusali. Umaabot naman sa mahigit 13,000 ang apektadong pamilya na binubuo ng mahigit 40,000 individual. 173 ang partially damaged na mga tahanan habang 18 naman ang totally damaged. Nailista naman ang 5 kataong nasawi habang 3 ang sugatan. Kung may deklarasyon kasi ng under state of calamity, katulad ng ginawa ng isang bayan sa ating dalawang bayan sa Benguet, magagamit na po yung QRA po. Mahigit kumulang 38 million pesos ang Quick Response Fund na magagamit para sa mga naapektuhan. Ibagat ti kaduan kat ay no declare tayo at amin iti assistance dito iti palawag tayo kas dito i barangay maure at declare tayo haan amin anyala ang iti may sa siguro mangited tayo iti data magapo dito ayan tayo ipantayo iti province ipantayo iti national government. Iginiit naman ni Benguet Vice Governor Mary Rose Fongwan Kepas ang kahalagahan ng pagkalap ng datos bago ang pagdeklara ng state of calamity upang mayroon silang basehan sa paggamit ng limitadong pondo. Actually, kat hantay pa yan naka-recover iti previous kat at datay man ito yan. Talaga nga hantay nga iso nga tulong iti national line agencies. With that declaration, mabalin niya na napigpigsa nga makadawat tayo iti tulong iti na dumaduma nga ahensya iti national government. Maliban rito, inaasahang ire-realign ng gobyernong panlalawigan ng Benguet ang ilan sa kanilang mga pondo, kasama ang pondo para sa Adivay Festival upang magamit na karagdagang pondo sa pagtulong sa mga apektado. Jezreel Kate Labizar para sa Bayan. Idineklara rin ang state of calamity sa La Trinidad, Benguet para sa muling pagbangon ng bayan mula sa epekto ng kalamidad. Pagsasaayos sa mga nasirang infrastruktura, pangunahing tututukan. Narito ang report ni Denver Bastingo ng LGU La Trinidad. Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang masusing pagsusuri at prioritization sa mga pinsalang dulot ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat upang matukoy ang mga proyektong agad na mapupunduhan para sa rehabilitasyon. Kasunod ito ng deklarasyon ng State of Calamity sa Bayan kamakailan, bunsod ng malawakang pinsalang idinulot ng mga kalamidad. Sa ilalim ng deklarasyon, maaari nang gamitin ng munisipyo ang Quick Response Fund nito upang punduhan ang agarang pagtugon at pagkukumpuni sa mga napinsalang infrastruktura, agrikultura at iba pa. Deklara ng ating bayan under the state of calamity. Sting din uli ang ating Municipal Disaster Reduction Management Council at inilatag yung mga damages na nakos ng ating bagyo. And yun, nagpa-prioritize ulit tayo kung ano man yung pupunduhan ng Quick Response Fund.
kung saan yung declaration ang basihan kung bakit natin gagamitin yung quick response fund na to. At tignan po natin kung saan po makakaya yung ating pondo, kung ano man yung pupunduhan dito. Batay sa datos ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC, umabot sa 57.6 milyon peso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 25.4 milyon peso naman ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Naitala rin ng MDRRMC ang humigit kumulang 1.6 milyon peso na halaga ng pinsala sa bahagyang nasirang kabahayan, batay sa mga ulat na isinumiti ng iba't ibang barangay sa munisipyo. Samantala, patuloy pa ring bumabangon ang La Trinidad mula sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat, habang isinasagawa ang mga hakbang upang maibalik sa normal ang kalagayan ng mga naapektuhang komunidad. So, natatapos lang po yung mga nagdaang mga habagat. Unfortunately, meron po uling mga bagyo na nakalibot sa buong Pilipinas na nagkukos din ulit ng panibagong habagat. So, ayun nga, hindi pa naman tayo nakaka-adjust. Panibagong habagat ulit yung ating nararamdaman. So, despite yung ganun, at least ang ating LGU ngayon ay nag-activate ulit ng ating Emergency Operation Center para bantayan muli ang ating community sa mga calamity or disaster emergency na pwedeng idulot ulit ng habagat. Denver Bastingo, Limitless, La Trinidad. Kamakailan ay bumisita si DPWH Secretary Vince Dizon sa La Trinidad, Benguet. Kabilang sa mga ininspeksyon nito ang Bulo Creek at ang saradong bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road sa Lamut, Bacol. Alkalde umaasa sa implementasyon ng mga hakbang na inilatag ng kalihim. Magbabalik sa report si Denver Bastingo ng LGU La Trinidad. Nagpasalamat sila Trinidad Mayor Roderick Kawingan sa pagbisita ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa bayan kamakailan. Kabilang sa mga binisita nito ang Bulo Creek na madalas na makapagtala ng pagbaha lalo na kapag malakas ang ulan. Umaasa ang alkalde na matutugunan ang suliranin sa pagbaha sa lugar sa tulong ng mga hakbang na inilatag ng kalihim. This is the first time na meron pong kalihim na nagbisita at talagang tinignan yung problema po ng ating bayan, lalong-lalo na yung perennial na flooding na nangyayari dito po sa ating strawberry farm at sa ibang parte ng ating local government unit. Siya po ay nagsabi ng mga short term na gagawin at the same time medium term din na pwedeng gagawin, and sana nga po matuloy yung mga proposals na yun sa ikakabuti ng ating bayan. Para sa long-term solution, isinusulong ng ahensya ang konstruksyon ng drainage canal na magkukonekta sa Strawberry Farms at sa Balili River para mapabuti ang pagdaloy ng floodwater. Magkakaroon din aniya ng containment facility na mag-iipon ng tubig, baha at kalaunan ay magagamit para sa irigasyon. Yung ibang plano naman talagang ito na ata yung mga activities or programs na ginagawa ng DPWH para mabigyan solusyon yung bang baha dito po sa ibang lugar sa Pilipinas. And gusto po ata nilang gawin din po dito. At yun, it remains to be seen. Hopefully talagang makakatulong, and at the same time, pag hindi man, meron din naman po yung mga medium term na nailatag tulad po ng paggagawa ng isang perpendicular na drainage system magmula po sa Western Link Road. At the same time, diretso po ito sa National Highway at magkakat at lalabas po sa Balili River. Inilatag din ni Mayor Awingan sa Regional Development Council ang mga suliranin at umaasa ito na magiging prioridad ng konseho ang pagsasaayos sa drainage system ng bayan. Denver Bastingo, Limitless, La Trinidad. Nasubok ang kahandaan ng Baguio City High School sa mga hindi inaasahang pangyayari. Aggressive behavior and safety response drill sa paaralan, matagumpay na isinagawa. Karagdagang detalye hatid ni Jonalyn Ponciano. Patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng iba't ibang mga ahensya sa Baguio City upang isulong ang kahandaan at pagresponde sa anumang hamon sa seguridad.
Kamakailan, isinagawa ang kauna-unahang aggressive behavior and safety response drill sa Baguio City High School. Ito ay sa kolaborasyon ng Baguio City Police Office, katuwang ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Department of Education Baguio, City Health Services Office, City Social Welfare and Development Office, Emergency Medical Services, at mga pribadong psychologists. Layunin ng drill na mapahusay ang kahandaan at kakayahan ng mga school personnel, law enforcement, at iba pang kaukulang ahensya sa epektibong pamamahala ng mga insidente kagaya ng aggressive behavior. Hindi lang isa yung scenarios mangyayari dito eh. Unlike yung earthquake drill. Ang earthquake drill, isa lang yung scenario. Basta magsishake lang. Anong gagawin ng mga bata? Alam na nila yon. But when it comes to aggressive behavior and safety response drill, iba-ibang scenario yan. So different scenarios na kinakailangan i-consider when we are conducting this drill. So hindi pwedeng iisa lang yung drill na mangyayari. There will be a series of drills to be conducted considering those different scenarios. Dagdag pa nito, nagkaroon ng masusing paghahanda ang mga ahensya bago isinagawa ang nasabing drill. So that the learners, everyone who is inside the campus will be able to respond appropriately. Para yun naman yung purpose natin, to save life. Wala pong casualty mangyayari. Yan naman yung primary goal natin why we are conducting this drill. Nakibahagi sa drill ang mahigit 100 estudyante. Dinaluhan naman ito ni Mayor Benjamin Magalong upang obserbahan ang takbo ng aktibidad at i-assess ang kahandaan at pagresponde ng mga kalahok na ahensya. Plano rin ng lokal na pamahalaan na magsagawa ng kaparehong kasanayan sa iba pang mga paaralan sa lungsod. Jonalyn Ponciano para sa PIA News Cordillera. Mahigit 500 na benepisyaryo ng tupad ang na-deploy sa iba't ibang bayan sa Mountain Province. Kabilang sa kanilang trabaho ang construction, paglilinis at general maintenance sa iba't ibang paaralan para masiguro ang malinis at ligtas na learning spaces para sa mga mag-aaral at guro. Una nang ipinamahagi ang personal protective equipment para sa ligtas na deployment nila sa kanilang mga komunidad. Patuloy naman ang sinagawang monitoring ng Dole Mountain Province, DepEd at Office of the Congressman para matiyak ang tama at ligtas na implementasyon ng mga patrabaho. Nakibahagi sa tupad program ang 15 miyembro ng Padma Irrigators Association Incorporated sa Conner, Apayao. Kabilang sa kanilang mga aktibidad ay ang pagsuporta sa maintenance ng mga pasilidad ng irigasyon at water delivery. Naging posible ang tupad assistance matapos magsumite ng request sa National Irrigation Administration ang ilang irrigators associations para mapabilang sila sa nasabing programa. 8 irrigators associations na binubuo ng 125 na benepisyaryo sa Apayao ang inendorso para sa programa kung saan ang Padma ang unang grupo na naaprubahan. Ang implementasyon ng tupad ay bahagi ng convergence program sa pagitan ng DOLE at NIA para mabigyan ng temporaryong kabuhayan ang mga magsasaka habang sinusuportahan ang operasyon ng mga irigasyon. Pinaghahandaan ng mga magsasaka sa Tabuk City, Kalinga ang posibleng epekto ng dry spell o tagtuyot. Kamakailan ay naglagay ng observation tubes ang Matagot-Tagot Takulusan Farmers Irrigators Association sa kanilang mga sakahan sa Barangay Mapaway. Sa pamamagitan ng mga tubong ito, mababantayan ang water levels kahit sa ilalim ng lupa. Bahagi ito ng alternate wetting and drying o controlled irrigation na isang water-saving practice kung saan nababawasan ang paggamit ng water irrigation habang pinapanatili ang produksyon. Dito, pinapatuyo ang lupa sa loob ng ilang araw bago ang irigasyon batay sa water level sa ilalim ng soil surface. Maglalagay din ng observation tube sa iba pang service areas ng Upper Chico River Irrigation System. Mayroon ng malinis at ligtas na inuming tubig ang mga residente ng Asipulo, Ifugao.
Mahigit 6 na raan na sambahayan sa bayan ang makikinabang sa potable water system na ipinasakamay ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP kamakailan. Ayon kay DA Regional Director at PRDP Regional Project Director Jeneline Dawayan, ang proyekto ang tugon sa matagal ng suliranin sa akses sa tubig sa bayan. Anya, pumasa sa physical, chemical at bacteriological tests ang tubig at ligtas na inumin. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa nasabing proyekto. Siniguro nila ang pagprotekta rito. Bilang pagpapalakas sa kapasidad at kakayahan ng mga agrarian reform beneficiaries, ipinasakamay ng Department of Agrarian Reform Ifugao ang mga farm machinery at equipment sa pusnaan ARV sa Aguinaldo, Ifugao, kamakailan. Napunduhan sa ilalim ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program, kabilang sa mga ipinamahagi ang isang crawler at isang power tiller. Bahagi ito ng ikalawa at final tranche ng tulong para sa organisasyon kung saan inisyal na naipasakamay sa kanila ang mahigit 200,000 na tulong noong Pebrero. Hinikayat naman ni IPAHAP Coordinator Alona Padilla ang grupo na gamitin ang mga natanggap nilang tulong para maging produktibo at para sa kanilang sustainable livelihood activities. Nagpasalamat naman ang Pusnaan ARV Incorporated sa DAR at siniguro nila ang kanilang pagtutulungan para sa ikabubuti ng bawat miyembro ng organisasyon. Patuloy ang pag-usbong ng mga ani at kabuhayan sa ilalim ng Project Lawa at Binhi sa Tublay, Benguet. Kamakailan ay isinagawa ang payout at turnover ng Project Signs para sa 250 partner beneficiaries mula sa mga barangay ng Daklan, Tublay Central at Ambong Dolan. Sa pamamagitan ng proyekto, nabibigyan ang mga kalahok ng suporta upang mapatibay ang kanilang pag-akses sa tubig at mapalago ang produksyon ng mga masustansyang pananim, isang hakbang tungo sa mas matatag at sustainable food sources ng mga pamilya at komunidad. Pinangunahan ito ng DSWD Field Office Car at SWAT Benguet, katuwang ang Municipal Local Government Unit ng Tublay at mga miyembro ng Project Implementation Management Team ng bayan. Inilalapit ng pamahalaan sa publiko ang iba't ibang oportunidad sa kabuhayan. Daang-daang job seekers nakibahagi sa 2026 World Cafe of Opportunities sa Abra. Karagdagang detalye mula kay Christian Tubadeza. Isa si Julian Tejero, isang fresh graduate mula Tayum Abra, ang na-hired on the spot sa ginanap na World Cafe of Opportunities sa Abra Sports Complex sa pangunguna ng TESDA at iba pang katuwang na ahensya ng gobyerno, technical vocational institutions at iba pang stakeholders. Dati circuit, para kanyak mat circuit, dakto nga tulong lalo kanya nga fresh grad, kan nagijay awan tiji ko mabalak na nga outside Abra, nga mapampalang agbirok sir. So dakto nga tulong na para kanya sir, tapno ang kami nga mapan aggaston tapno lang makabirok ti trabaho. Ang World Cafe of Opportunities o WCO na taunang ginaganap ay isang mekanismo ng gobyerno upang mailapit ang mga naghahanap ng trabaho sa mga employers na may job vacancies. The TESDA in partnership with DOLE and of course PESO will monitor yung status, no, para itong mga near high ay mabigyan sila ng duly ma-address yung kanilang needs. And of course for the hard on the spots, ano pa rin yan? Tulad yung sinabi kanina, hindi ibig sabihin automatic yan. There are also documentary requirements na kailangan ng ating industry and we will, together with PESO, will look into it na sana itong mga hard on the spots talagang mabigyan sila ng talagang placement. We believe that our greatest resource is not found beneath the ground, but in the hands, minds, hearts, and talents of our people. That is why we continue to support programs and partnerships that empower our workforce, strengthen employability, and connect our people to opportunities, whether here in Abra, elsewhere in the country, or even across the world. Maliban sa job fair, naitanghal din ng iba't ibang oportunidad para sa skills training at career guidance. Ipinamahagi din sa ilang scholar ng Special Training for Employment Program ang kanilang training allowances at toolkits sa mga nakatapos sa training. Mula dito sa Abra, Christian Alicer Tubadesa para sa PIA News, Cordillera.
Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng mga kabataan bilang katuwang sa pagtataguyod ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad. Youth Mobile Force Orientation isinagawa sa Tadjan Mountain Province. May ulat si Police Corporal Nardo Dumaliw ng RPSB. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng 1502nd Regional Mobile Force Battalion o RMFB sa mga kabataan sa Mountain Province upang isulong ang pag-unlad ng komunidad. Kamakailan lang, nagsagawa ang Revitalized Police sa Barangay o RPSB team ng 1502nd RMFB ng oryentasyon para sa pagbuo ng Youth Mobile Force sa Lubon National High School sa Tadjan. Ang Youth Mobile Force ay binuo ng nasabing tanggapan upang hubugin ang mga kabataan na maging aktibong katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad. Ang atin pong Youth Mobile Force o YMF ay isang matagal ng advocacy program ng Regional Mobile Force Battalion 15 sa ilalim ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region. Ang primary objective po natin dito ay i-organize at i-mentor ang mga kabataan para magabayan sila tungo sa isang maganda at mas secure na kinabukasan. Sa pamamagitan ng inisyatibo na ito, gusto nating i-instill sa kanila ang sense of civic duty at ipaalala sa ating mga kabataan ang kanilang mahalagang papel pagdating sa nation building. Ayon sa pamunuan ng paaralan, ang nasabing programa ay nakatutulong sa personal na pag-unlad ng mga kabataan. Ang Youth Mobile Force ay gabay sa mga mag-aaral upang hindi sila mabiktima ng mapaglinlang na recruitment, ipinagbabawal na gamot, cybercrime, bullying at iba pang makakasira sa kanilang pagkatao. At sa pamamagitan ng programang pang-edukasyon na para sa personal na pag-unlad at pamumuno upang matiyak na ang mga mag-aaral ay matutuon sa pag-unlad sa akademiya at makabuluhang landas sa karera. Naniniwala naman ang ilang mga kabataan na malaki ang kanilang gampanin sa komunidad. Inikayat din nila ang mga kapwa nila na sumali sa mga aktibidad na pangkaunlaran. Mahalaga na maging aktibo ang kabataan sa pagtataguyod ng kapayapaan dahil sila ang isa sa pinakamahalagang katuwang sa paghubog ng mas ligtas, maayos at nagkakaisang komunidad. Ang masasabi ko lang sa aking kapwa kabataan ay hinihikayat ko kayo na makisali sa mga ganitong programa dahil hindi lamang tayo natututong makisalamuha, nakatututo rin tayo ng iba't ibang kakayahan na makatutulong sa ating buhay. Kabuuang 50 mga estudyante sa Lubon ang miyembro na ng grupo. Inaasahan din na madaragdagan ang miyembro sa isasagawa pang orientasyon sa ibang mga barangay ng bayan. Mula dito sa 1502nd Maneuver Company, ito po si Police Corporal Nardo Dumaliw Jr. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Bumisita sa Corner Apayao ang mga kinatawan ng Korea Seasonal Worker Program. Isinagawa ang physical test at assessment para sa lahat ng aplikante sa nasabing programa. Layunin ng aktibidad na i-assess ang physical fitness at kahandaan ng mga aplikante para sa seasonal employment sa South Korea. Bukod dito, layunin din ang pagbisita na mapalakas ang partnership sa pagitan ng Baguio City at ng Bayan ng Corner, particular sa pagbibigay ng oportunidad sa trabaho para sa mga kwalipikadong manggagawa ng Corner. Sa ilalim ng Korea Seasonal Worker Program, nabigyan ng oportunidad na magtrabaho sa South Korea ang mga napiling workers habang pinalalakas ang kooperasyon ng dalawang pamahalaang lokal. Bumisita rin ang mga kinatawan ng Namju City para pag-aralan ang kasalukuyang partnership at ang implementasyon ng Seasonal Worker Program sa Corner. Nasa 15 amphibians at reptiles ang nadokumento sa isinagawang survey ng mga kinauukulan sa Kalanasan Apayao kamakailan. Kabilang narito ang 3 platymantis specimens na maaaring hindi pa kilala sa siyensya. Ang mga specimens ay isa sa ilalim ng mga siyentista sa taxonomic examination at kumpirmasyon bago maideklara ang kanilang identity. Kabilang sa mga nadokumento ang mga ahas, mga tuko,
bubuli, palaka at iba pang amphibians at reptiles. Ang mga record na ito ay makatutulong sa scientific information ng buhay ilang sa probinsya at mag-aambag sa baseline data para sa pag-unawa sa forest ecosystems. Ang survey ay sinagawa ng University of Santo Tomas Herpetological Research Collection at Kyoto University, katuwang ang Philippine Eagle Foundation at ang DENR Community Environment and Natural Resources Office Kalanasan sa pakikipagtulungan ni Philippine Herpetology experts Dr. Arvin Yesmos at Emerson C. Tatlong talon, isang destinasyon, isang sulit na paglalakbay sa Bacon Benguet. Alam niyo ba, natatago sa pulubundukin ng Sitio Lubo sa Barangay Poblasyon ang tatlong nakakabighaning mga talon, ang Ngangalawan Falls, Ligdigan Falls at Lupot Falls. Napapaligiran ng luntiang tanawin, ang mga waterfalls na ito ay swak para sa mga naghahanap ng bagong tanawin matapos masaktan, broken-hearted. No worries, may waterfalls na handang tangayin ang iyong mga hinanaing. Subukan na ang Bacon Waterfalls. Mag-waterfalls ka na lang, huwag mo na siyang balikan. Connect with nature, try mo lang mag-Bacon. Grabe talaga ang ulan, no? Dire-diretso ang naranasan natin na epekto nitong bagyo at habagat dito sa atin sa Cordillera. Kumusta ka naman? Ito, affected din nila Mega. Sunod-sunod yung pag-ulan dito and sa katunayan, matindi yung epekto niya. Especially sa Benguet, nagdeklara ng state of calamity. Oo nga, buti na lang, nandito talaga ang ating mga local government units na mabilis naman na nagbibigay ng impormasyon, lalong-lalo na sa pagsuspinde ng klase at trabaho dito sa probinsya nga ng Benguet. Yes, and hopefully with the intervention ng ating pamahalaan is unti-unting babangon itong mga naapektuhan ng nakaraang kalamidad. And speaking pala of suspension, long weekend pala yung inaabangan din natin. Oh, ilang araw din yun? Mukhang 4 na araw? Yes, for Baguio. For Baguio City. Yeah. So ano naman ang ganap mo dito sa long weekend natin na ito? Parang bakasyon na. Yeah, feeling ko matutulog ako ng bongga. Oo naman, deserve natin na matulog ng bongga. Ayan, so after 2 weeks pala, medyo nabinbin din yung ating newscast dahil pa rin sa nakaraang mga bagyo and sa habagat, and ngayon nagbabalik po tayo, so abangan po kami every Friday. Ayan. So yan lamang ang ilan sa mga balita ang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region, at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din po sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ivasco Gasingan. At ako naman po si Clint Isvan Tutanes, na Imbag Amalam.